Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Do we pray for other people? Do we still believe in the power of intercessory prayers? Mga kapatid, pinagdarasal pa ba natin ng ibang tao? O puro na lang yung pansarili nating pangangailangan, pansarili nating kagustuhan, pansarili nating kahilingan ang ating ipinagdarasal? Marunong din ba tayong ipagdasal ang ibang tao? Mga kapatid, ang ating mga pagbasa ngayon ay tungkol po sa pagdarasal. In a special way, our readings focus our attention to praying for other people. Sa ating unang pagbasa ngayon, sinabi ni San Pablo sa mga taga-Kolosa, we constantly pray for you, for we have known of your faith in Christ Jesus and of your love for all the saints. Ipinagdasal ni San Pablo ang mga taga-Kolosa. Sa ating ebanghelyo ngayon, mga kapatid, ang biyanan ni Pedro ay mayroong lagnat at may mga tao pong lumapit kay Jesus upang pagalingin ang biyanan ni Pedro. People interceded on behalf of the mother-in-law of Peter. They begged Jesus to heal her, to touch her. And Jesus, without hesitation, came, touched the mother-in-law, and she got well. Dito pinapakita sa atin na napakalaki o napaka ganda ng kalooban ng Diyos kapag po tayo ay lumalapit para sa ibang tao, para sa pangangailangan ng iba. At ito yung sana yung atin ding gawin, na kung gusto nating makatulong, ipagdasal natin yung mga taong lumalapit sa atin, yung mga taong alam natin may pangangailangan, yung mga taong alam natin nahihirapan. Kaya imbis na sabihin natin, wala akong pakialam sa'yo, mind your own monkey business and I will do my own business. Ang gawin na lang natin ay sana ipagdasal sila. At sa ating pagdarasal, isa itong pagpapakita ng pagmamalasakit at pagpapakita ng ating kabutihan. Ngunit sa ating pagninilay din ngayon, sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin na ang mga tao, kanilang hinanap si Jesus at nais nilang manatili si Jesus sa kanila. Pero ano pong tinugon ni Jesus sa kanila? I have to go to other towns to announce the good news of the kingdom of God. Ito yung sana iwasan natin sa ating panalangin. Yung bang pakiramdam natin, we want to control God and we can control God. O yung pag-uugali na gusto nating pangunahan ng Diyos, gusto nating sarilihin ng Diyos. Hindi po ito magandang pag-uugali sa panalangin. Huwag nating pangunahan ng Diyos dahil ang Diyos may mas malaking karunungan at may mas magandang plano kaysa sa ating mga plano sa buhay. Sa ating panalangin, ang kailangan lang natin ay manalig at magtiwala na mas malaki pa rin ang karunungan at ang plano ng Diyos ay laging mas maganda para sa atin. Sana po huwag nating kakalimutan o kakaligtaan magdasal. Lalong higit ang ipagdasal ang mga taong nagmamalasakit sa atin, yung mga nais nating tulungan, yung mga nahihirapan. Kahit man lamang sa panalangin, makatulong tayo na maibsan ang pinagdaraanan ng ating kapwa-tao. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.